Ang public narrative ay isang technique para makapag-communicate ang leader sa kanyang audience at mahatak ang audience para mapasukan, mayaya natin yung audience natin na sumali dun sa project natin o initiative natin. At tatlong parte ito. Tatlong parte ito. Part 1, kwento ko or story of self. Part 2, story of us, kwento natin. At part 3, hamon sa atin ngayon or story of now. Ngayon, medyo madali yung instructions pero pag gagawin natin to kailangan i-practice pa ulit-ulit. Kahit ako nung inaaral ko to hindi ko kaagad na gets. No? Yung mga kaklase ko nakuha na nila, tama na yung ginagawa nila. Ako parang ilang ulit bago ko matutunan. Pero ang basically ang approach dito is part 1, ikukwento natin ang kwento sa karanasan natin kung saan meron tayong mahirap na desisyon o pinagpilian sa buhay natin. Okay, so kung kunwari pinili mong magtrabaho abroad kaysa magtrabaho dito, or pinili mong wag muna mag-boyfriend kasi nag-aaral ka pa o may naniligaw sa'yo. So yung part 1, basically kwento ng eksena sa buhay mo na meron kang mahirap na desisyon na ginawa sa buhay mo. Posibleng pinakamahirap, no? Pag yun yung pinakamahirap na desisyon na ginawa mo sa buhay mo, yun yung mas exciting, no? Pag kwento mo yun, nahahatak, hindi kumukurap ang mata ng mga audience mo. So meron tayong mga example dito para makita mo mga estudyante rin to na nag-aaral ng public narrative. So part 1, kwento ng desisyon ko, kwento ng desisyon mo na ginawa mo sa buhay mo. Mahirap na desisyon, meron kayong pinagpipilian. Okay? Mahalagang meron kayong pinagpipilian. Ibig sabihin may option A, may option B, tapos kinailangan yung mamili. Ngayon yung part 2, iisipin mo kung sino yung kaharap mong audience. No? Kasi yung part 2 mo, magbabago yun, depende sa kung sino yung audience mo. Kung ang audience na kausap mo kapwa youth, no? Kung kunwari mga SK officers ng inyong bayan, or kung kunwari pinagsalita kayo sa Parent Teachers Association meeting, PTA meeting, so puro mga magulang yung nandun. No? So sa part 2, iisipin mo kung paano mo kapareho yung audience mo. No? So yung part 2, babagayan mo yung audience mo. Kung sino yung kaharap mo na audience, iisipin mo, ano kaya yung pareho naming karanasan ng audience mo. No? So kung kunwari ang audience mo mga magulang, so pwedeng ang pagkakwento mo pare-pareho naman tayong dumaan sa pagkabata, no? Pare-pareho tayong dumaan sa pagiging teenager. So kahit sila napagdaanan nila yon, ikaw pinagdadaanan mo yon, so magkapareho kayo ng kwento. Kwento natin yon, yung mga karanasan natin maging teenager. No? Ngayon kung kunwari mga jeepney driver naman yung audience mo, then isipin mo rin, ano kaya yung karanasan ko na kapareho ng karanasan ng jeepney driver? No? So maaaring yun yung kwento ng pare-pareho tayong pinagpapawisan, pag nagbabiyahe, na matraffic at mainit. So yung part 2 ay ganun. No? Yung kung ano yung audience mo, kung sino yung audience mo, isipin mo, anong kwento ko na kapareho ng kwento ng audience ko dahil meron kaming parehong pinagdaanan. Yun yung part 2. Okay? Ngayon yung part 3, yun yung hamon sa inyong mga participants. No? Yun yung kaya natin to kailangan gawin. No? Kailangan natin magsimula ng inisyatibo sa ating barangay.
kailangan natin mag-sign up para magkaroon tayo ng proyekto dito. Kailangan natin. So mag-iisip kayo, in part 3, iisipin ninyo kung ano yung gusto mong pagtulungan nyo, kung ano yung aksyon na gusto nyong pagtulungan nyo. Okay? Tapos ideally, yung aksyon na yun, mangyayari urgent, no? Sa susunod na linggo o sa susunod na 2 linggo. So meron kang panawagan sa kanila. So yung part 3 ay kaya natin to ginagawa. Okay? At samahan niyo ako para kausapin natin si Mayor tungkol sa ganito, or samahan niyo ako para pagtulungan natin sa barangay ang paglinis ng eskwelahan. So yung part 3 ay pag-anyaya o paghamon sa iyong audience na sumapi sila doon sa initiative natin. Ngayon naintindihan ko, parang hirap naman maintindihan yan doon sa instructions, at sa totoo lang mas maintindihan mo to pag ginawa nyo na. Ngayon meron tayong a few examples ng public narrative para makita nyo kung paano yun ginagawa. At subukan nyo, no? Paulit-ulit to. Ang suggestion ko, pag ginagawa nyo to, i-record nyo sa camera ninyo, cellphone camera ninyo, yung pagka-deliver ninyo nitong kwento na ito, or ikwento mo, i-practice mo sa kaibigan mo, sa kapatid mo para makuha mo. And then, pag inulit-ulit mo na to, medyo makukuha mo na yun. Okay? Sige. So, sana mag-enjoy kayo sa activity na to. Ito, very practical na activity ito.